Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Sagsag-gaysaan tayo mga adalin. Verse 28. Ephesians chapter 4 verse 28. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Father God, we thank you for your words. Kararag mi apo, iti panakibiyang lata ti Santo Espiritu, mangitod lata iti sirib kan laing, kasadalin mi deto, itapno tumulong kata kami, iti panagdakal mi iti na Espirituan, iti kararag mi, iti napatinganagan ni Panginoon Kristo. Amen. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy sa ating verse by verse study, ay dito po natin makikita kung ano yung mga pagbabago na nagaganap sa isipan ng isang bagong mananampalataya or the new creation in Christ. So, sa previous verses, nakita po natin na the putting off of the old man, minsanan lang po yun na nangyari sa buhay natin. And that happens when Christ was crucified at the cross at nung naintindihan po natin yung Ebanghelyo or the Gospel. At nung natanggal po yung old man or yes, when the old man was put off, ay the new man was put on sa ating mga mananampalataya. So, parehas, aorist tense ang nagamit sa mga yun. Ibig sabihin na talagang the putting off and the putting on ay one-time event lang po yan sa buhay natin. Pero, nakita po natin that the renewing, yung pagbabago po sa isipan po natin ay tuloy-tuloy. Hindi po ito natatapos hanggang sa siguro sa mamatay tayo o kaya kung darating na tayo sa langit na bayan. So anyway, so the continuous transformation na nangyayari sa buhay po natin ay nakita po natin sa book ng Ephesians na una na nakita natin sa verse 25 is yung truthful communication, that the laying aside of all lies at sa ating pakikipag salamuha sa ating mga kapwa mananampalataya ay sabi po ay speak truth to each one of you with his neighbor. At sabi nga natin, ito yung unang command sa book of Ephesians, that is truthful communication. At sa verse 26 and 27 ay nakita din natin dito yung pangalawa na transformation, and that is the anger management. At alam ko po sa bawat isa sa atin, isa po itong problema, yung galit, the anger. Di po ba? Mas lalo na pag natatamaan yung pride natin, ay talagang, magagalit at magagalit tayo. Pero dito, nakita po natin na ito po ay command. Nasabi po, be angry. Ito po ay isang kautusan sa bawat mananampalataya na patuloy na tayo ay laging galit. Laging galit saan? Sa kasalanan, sa kasinungalingan, at sa mga maling kagawaan. The evil practices. Yan po, sabi po, nagalit tayo sa mga yun. Pero, nakita natin that in that anger, kailangan po yun, that is a settled indignation, na talagang, yun po is settled yan. Hindi yun pa dalos-dalos o kaya pa bugso-bugso na galit. Na talagang sa buhay po natin, there is a settled anger with regards to sin, to lies, and to evil practices. Para mabantayan po natin ang ating mga sarili sa pagkakasala. So, kasi sabi po dito, magalit tayo, pero hindi tayo magkasala. Be angry and do not sin. And do not let the sun go down on your anger. So, alam po natin, there is that limit na sa kung nagalit tayo, may limitation po yan. Na alam po natin to, pag nagalit tayo, we give time to meditate
Saan ba nanggagaling yung galit na yan? Nanggagaling ba yan sa divine indignation or sa bigay ng Diyos na galit sa kasalanan at sa mga kasinungalingan, o nanggagaling yun sa puot natin, sa sarili natin? Kasi kung nanggagaling yan sa sarili natin, mali po yun, kasalanan po yun. Pero pag yung galit na nanggagaling sa Diyos, that is a righteous anger na sinasabi. So, sabi po, hey, do not give the devil an opportunity. Huwag po natin bigyan ng kaaway ng lugar na pamahayan sa ating mga sarili. Kasi yun po yung gustong-gusto ni Satanas or the devil. Gustong-gusto po niya na magkaroon siya ng lugar sa atin para panghawakan tayo. At sabi po sa verse 27 is do not give. Huwag po nating bigyan si Satanas ng anumang lugar, mas lalo na sa anger, sa galit sa buhay natin, para mabigyan siya ng opportunity in order to devour us. So, anger management, yan po yung nakita natin last Sunday. At ngayon, sa verse 28 is laboring for generosity. Laboring for generosity. Kasi sa the mindset po ng mundong ibabaw na ito, bakit ka nagtatrabaho? What is the reason why you work? Sa mga kapulisan, anong dahilan daw kung bakit sila sasapi sa police force? Dapat daw ang number one na sagot, to serve and to protect. Pero hindi. Ang number one daw na sagot is to earn money to feed my family. Yun daw po yung ba't ka nagtatrabaho? Para kumita, para may gamitin ng pamilya, di po ba? Tama yun. Tapno, jay ko na nga, jay ibanaw dito ikat hanga kanain nga agriniri. Tanuans nga jay buksit agriri, anan. So nga kunada jay may nga tao, apay nga nagtakaw ka, nabisinak gamin, so nga nagtakaw ka. So, laboring for generosity. Another transformation of the mindset. Kasi, in the world, sabi nga, magtrabaho ka para kumita ka, para yayaman ka. At tatangkilikin ka ng mga tao sa paligid mo. To become rich. Pero dito, sabi sa verse na pinag-aaralan po natin, sabi, he who is still must still no longer. Yung word na stills here, he who stills, ay pinapakita po ito na hindi lang yung action ng pagnanakaw. Pero ito na po yung karakter, parang yung pagnanakaw sa taong ito ay yun na yung ugali niya. Jay ko natin, nung mamingsan nga naiawak, or na ito lang. So nga ori ka nung ko anyat araramidum nga mangsao, nung na ito lang ang ugali ng agtakaw, awanan. Nagbalin iso na nga kleptomaniac. Ano anya ti makikita na, pidoto na. So, character. Stealing here refers to character. Ugali. Hindi lang po yung action, pero ugali. But as a new creation in Christ, sabi po, tama na yan. Palitan na yan na pag-iisip. Mahirap kasi ang sa mga nasanay na, mas lalo na pag ito na yung naging ugali, gaya ng sabi nga natin, yung pagnanakaw dito ugali na ito. Mahirap talagang magkaroon ng transformation. Aslangay nga talaga nga inmunagan. So, here, makita po natin na sinasabi po dito sa mga Kristiyano na taga-Efeso na tama na.
Hinto na ang pagnanakaw. Palitan na yung ugali na yan. There should be transformation in the mind, in the character. Bagamat sa kahirapan sa buhay noon, sabi nga nila, thievery, yung pagnanakaw ay talagang naging trabaho. Ang common, nung nakita yung jay meme, ijay ko, Facebook, ijay ko nada. Jay agtatakaw ka no, nag-branch out. Imbis nga dito ikano, jay dati nga pagtatakawan na, gaputan nag-improve, nag-branch out na paano jay banyer. Kasi, trabaho. So nga dapat jay another meme nga, ada ka no titambay, isuti apan pusasan jay pulis. Kat agriri ka no jay tambay, kanana kat, apay nga di o nakita mo nag-snatch. Apay nga han nga isuti apan mo tiliwan. Ay trabaho piman di ay. So, minsan ganun sa sa mundo natin. Parang ang pagnanakaw, it is part of work. Pero sa mga mananampalataya, ay binigyan po tayo ng kautusan ng Diyos na sabi, he who steals must steal no longer. Kahit na yun na yung character ng isang tao, sabi ko, hinto na yan. Actually, still no longer, ito po ay nasa present imperative. Ibig sabihin, tama na yan, tapos na yan, ihinto na yan. So, nakikita po natin that present imperative, paulit-ulit, kung titingnan natin, halos lahat ng mga dito, lahat ng mga kautosan is present imperative. Ibig sabihin, bagamat andun na sila sa loob ng church, minsan nagagawa pa rin nila yung dati nilang gawa bago sila manampalataya. So, ibig sabihin that there is that continuous transformation na kailangan mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. So, yung pagiging bago nating nilalang or pagiging new creation, minsanan po na nangyari yon sa buhay natin. Pero yung transformation, talagang patuloy po yun na kailangan mangyari. In present active imperative, ibig sabihin, we have the responsibility as a believer to be guided by the Word of God in the Holy Spirit. Kaya ito is still no longer, actually, this is reiterating, parang sinasabi lang nito yung 8th commandment. Ano ba yung 8th commandment na yun? Thou shall not steal. Huwag kang magnakaw. At it was quoted by Christ in Matthew chapter 19 verse 18, Mark 10 verse 19, at saka Luke 18 verse 10. At saka even si Paul, he quote this command sa Romans chapter 13 verse 9. However, bagamat kay daling makita na yung pagnanakaw happens with regards to material things, di ba? Pero, as a Christian, there is a deeper meaning. Parang may mas malalim na ibig ipakita sa ating bilang isang mananampalataya. Kasi thievery, kung titignan natin, going back to the Old Testament, ano ba yung palaging problema ng Diyos sa mga Israelitas? Hindi po sa material na bagay. But it happens, nangyayari po in the spiritual realms. Na ang mga tao ng Diyos ay ninanakawan natin ang ating Diyos ng kanyang glory. How often do we rob God of His glory? Paano nangyari po ang pagnanakaw na ito? Number one, siguro by diminishing the work of Christ through work salvation. Na sinasabi natin na niligtas ako kasi ito yung ginawa ko. Ligtas siya kasi
I shared to him or to her the gospel, or I prayed for him or her. Nagiging victorious yung event na to kasi ako yung gumawa ng programa. So, sometimes robbery or thievery sa ating mga Kristiyano ay hindi lang po limited yan sa material na bagay. It goes beyond po sa spiritual realm. Na kung saan minsan hindi po natin napapansin ay we are claiming God's glory as our own. And that is spiritual robbery. Sabi nga, nangyayari to when we claim success by our own merit, sometimes by ingratitude. Ingratitude, ibig sabihin, hindi po natin alam magpasalamat. Na sometimes sinasabi natin, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Bagamat hindi masama, sometimes, mga bagay na yun, hindi po natin napapansin na instead of giving God the glory, para tayong, sino yung, bagamat hindi siya mananampalataya sino yun? Yung sabi ng mga tao, the voice of God. Herod. Si Herod, sabi niya, ako yun. So, nangyari sa kanya. Bagamat yun, hindi yun mananampalataya. Ang audience po dito is mga mananampalataya. So, how often do we rob God? By ingratitude, by stinginess. Stinginess, boksingero. Mahirap maging boksingero, sabi nila, mas maganda maging karate ka. Karate daw, open palm. Ibig sabihin, mapagbigay. Yung boksingero daw, close fist. Ibig sabihin, akin lahat to, akin. Idolatry and many more. So, ito po ay isang warning din sa atin na tignan natin ang ating mga buhay that we do not steal the glory that belongs to God. Kasi nga sa chapter 4, ang tema po ng chapter 4 na binigyan natin ng title that glory giving or radiating the glory of God in the church. So, at sa ating mga mananampalataya ay we radiate the glory of God by the continuous renewing of character, na kung ano man yung ating nakagisnan na pag-uugali at ang nasa context po is stealing, ay sabi po, mahinto na po yun. At anong gagawin natin? If we are going to stop stealing, what is the next? Sabi po, but rather he must labor, performing with his own hand what is good. Meron po yung pagbabago ng action. The continuous remodeling of actions. Oo, ito yung nakagisnan natin, ito yung practice natin sa nakaraan, pero sa ngayon na tayo ay bagong mananampalataya, sabi po, may pagbabago. Change is coming. Change is coming with God. So, nag-edit po natin dito, sabi po, but rather. So instead of stealing, sinasabi po, ito na ang ating gawin bilang isang mananampalataya. Sabi, he must labor. Again, present active imperative ito. Ibig sabihin na talagang gagawa tayo. Magtatrabaho tayo. Noon, alam po natin na wala pang computer, wala pang yung mga moderno na kagamitan para gumawa. So, sa kanila noon is manual labor. Talagang gagamitin nila yung kanilang mga kamay sa pagtatrabaho. Jay kadwami idi jay ko nga ibaot mo ti imam. Isupat mo takay mo adiyat ka.
idiom of expression na ibig sabihin, you labor, you work, trabaho ka. At saka yung word na nagamit dito is yung labor is from kopos, ibig sabihin na talagang magtatrabaho ka hanggang sa maubos yung ating kalakasan. To the point of exhaustion and fatigue. So, kasi, in stealing, madali lang yan. Sa pagnanakaw, madali lang yan. You do not burn calories, sabi nila. Pero, sa pagtrabaho, sabi po dito that the continuous remodeling of action is we work with our hands, with, sabi nga, yung mga legal na trabaho. Hindi naman, basta trabaho, sinabi, labor with your hands. Pati illegal, hindi naman po yun. Alam po natin ang yung mga trabaho na naayon sa salita ng Diyos. So, pinapakita po dito na the present active imperative na labor, it highlights na ito po ay isang kautusan sa lahat ng mga Kristiyano na anuman yung trabaho na nabigay sa atin, binigay ng Diyos sa atin, gawin po natin yan with all our strength na bigyan ng Diyos. So saan man sangay ng kung saan ka nagtatrabaho, sa public o kaya sa private o kaya sa personal, this is a command. Gawin po natin yung ating best. Kasi that is our worship to God. That is our worship to God. Kaya sinasabi po dito is give your best. Sa word na sa command or sa kautosan na he must labor is ibig sabihin talagang we give our best sa trabahong ito. He must labor performing with his own hands. Yung word na performing, to work, halos parang parehas yung labor at saka yung work. Yung labor, ibig sabihin, magtrabaho ka hanggang sa maubos yung kalakasan. Yung work dito is, yung performing is coming from the word ergon na ibig sabihin to work to accomplish. Na ibig sabihin magtrabaho ka para matapos mo yung trabaho mo. There is a goal to accomplish. So we work with our own hands. It is an intentional. Ito po ay intentional kasi kung titingnan po natin, ito po ay present middle. Middle voice, ibig sabihin na ibibigay po natin ang sarili natin sa trabaho na yan. Na kung saan, this is aligned with the example of Christ. Sa John chapter 5 verse 17, anong sabi ni Kristo? Let us do the work of Him who sent me while it is day. Sabi niya, magtrabaho tayo habang it's still day, doing the work of Him. So, makita po natin na yung trabaho po natin ay hindi po natin personal na trabaho ang mga yon. Yung mga trabaho na iyon, bigay niya. So kung anong trabaho na bigay sa atin ng Diyos, actually that is His work performing in us to accomplish kung ano man yung purpose niya. So kailangan malaman po natin, ano ba kasi yung purpose ng Diyos na ito yung binigay niya na trabaho ko. God has a purpose. At habang ginagawa po natin yung mga trabaho na yan, we are accomplishing kung ano man yung kanyang purpose. Kaya sabi ni Christ, let us do the work of Him who sent me. Diba? Even in the Genesis mandate, yun po yun, nabigay. To work.
magtrabaho. Kaya kung pupunta ka sa Lowlands, makikita mo yung mga kanilang mga slogan, sabi nila, anong pumunta kami sa Lawags nung kabataan namin, may isang tatak doon na halos sang lupalop ng lawag ka pupunta, meron yun. Sabi doon, awan sadot, dito'y lawag. Awan sadot ka. Kahit nasaon, nagagat da amin. They are all doing their works, performing with their own hands. So sabi po dito, performing with their own hands, na ibig sabihin na talagang we involve ourselves, binigay po natin ang ating mga sarili sa trabaho nito. At anong ginagawa? Sabi po, performing with his own hands what is good. So sa trabaho na bigyan ng Diyos sa atin, sabi po dito, ay gagawa po tayo ng mga agathos. The word good here is agathos. Coming from agathon or good, na ibig sabihin it is profitable and beneficial to others. Na ito yung makakatulong sa kapwa po nating mananampalataya in the context of the verse. Kaya yung trabaho po natin is to strengthen fellow believers. Parang ang hirap naman makarelate minsan. Sometimes in our work, hindi po natin napapansin but actually we are being watched. Somebody is studying our actions. May nagmamasid po sa atin, tinitignan po tayo. Pinag-aaralan po tayo. Sinasabi nila, diba? Kristiyano yun. Yung bag na handang ibaga nga, di po, member ni Pastor Aurelio Diay. Nadya ubingkat, di ba? Anak ni Pastor Aurelio Diay. Mukhat diya, dyan na ungat ng mga kasaba. So, we're being watched. So, the exhortation here is, sabi po, we perform with our hands what is good. Nasa trabaho natin ay we accomplish our work na kung saan ang trabaho na ito ay makakatulong sa kapwa po nating mananampalataya. It displayed the integrity and the genuineness of our faith. Sa paggawa po natin ng ating mga trabaho, pinapakita na yun yung integridad ng ating pananampalataya at yung kanyang pagka-genuine, hindi peke. Gaya nung kabataan namin sa nung kami nasa school pa. Kung lalabas kami, the only time for us to go out before is Saturday at saka Sunday after work and after church service. Pupunta kami ng Sinipsip. Sinipsip noon is yung pinaka-town. At sa sad reality, kasi minsan, kung lalabas kami doon, sasabihin nila, ay, Kristiyano lang na kita tinagan, nung nakitam dyan ugali dakit. Kitam dyan ugali dakit, hanmot na makita ti pagka-Kristiyano. So, sabi nga, we are being watched. So there is that continuous remodeling of action. Bagamat sabi nga natin, hindi mangyayari ito siguro in an sleep. Hindi po mangyayari ito in a night. Sometimes it takes a process na mangyari ito. But then, let us continue on. Magpatuloy po tayo. Na we will allow God to transform us inwardly para sa panlabas ay makita po yung pagbabago sa panloob natin. So there's that continuous remodeling of action.
And sa panghuli na phrase, sabi po, so that he will have something to share with one who has need. Ito na po. What is the ultimate purpose of work theology? Kasi ang work, that is theology, sabi nga. Theology, coming from the word theo, God, logos, study. The study of work. Nadagam kasi dyan. So here, makikita po natin, ano ba yung pinaka-ultimate purpose ng Diyos sa pagbibigay ng mga trabaho sa atin? Sa pagbigay niya ng kanyang mga kautusan na let us labor with our own hands. Sabi po, He will have something to share. So that, ito yung purpose clause, or it could be translated in order that, indicates the purpose of the previous statement na kung saan sabi, performing with his own hand what is good. So the purpose, sabi po, he will have. So sa pagtatrabaho po natin, we accumulate something. May naipon po tayo. May pumasok po sa atin. Hindi po sinabi dito na para ang kinin niya at yumaman siya. Ang sabi po, he will have, yung word na something is italicized, ibig sabihin, inserted word to. He will have to share with someone who has need. So the ultimate purpose of work theology is not personal and selfish gain. Rather, it is a purposeful generosity and responsibility contributing to the need of the saints. Yun po yung dahilan na sinabi ng Diyos na magtrabaho tayo para in the future, kung may nakita po natin na kapwa mananampalataya na may pangangailangan, ay may itutulong po tayo. Although sabi nila that giving is a spiritual gift. Giving is a spiritual gift. Sabi na ito yung gift mo, giving. Sana all yung gift natin lahat, giving. Di po ba? But anyway, bagamat hindi po lahat ay ang gift natin ay giving, but there is this exhortation, ito po ay isang exhortation na kailangan gawin ng isang mananampalataya. Na kung saan sabi, we share, magbigay. Actually, yung word na share dito is nanggaling po siya sa metadidomai, na ito po ay pinapakita ay intensified giving. Yung word na meta, that is an intensifier, parang pinapabigat niya yung verb na didomai. Yung word na didomai is to give or magbigay. So, sabi po, we work, we perform with our hands in order to give to the one who has need. So, intensified giving. Hindi lang po yung pagbibigay dito is yung barya-barya. Maalala niyo yung yung dalawang nagbigay sa templo sa kapanahonan ni Christ, yung mayaman at saka yung widow. At anong sabi ni Christ doon? Yung mayaman, anong binigay niya? Bagamat marami yung kanyang binigay, barya lang yung binigay. Pero yung widow, bigay niya lang is 2 mites. Sabi ni Christ, binigay niya yung lahat sa kanya. That is an intensified giving. Sa ating pagbibigay, sa ating pagtulong, sabi po dito, minsan,
pinapakita dito that it should be intensified. Na ito po, metadidomai is a present active. Present active siya, ibig sabihin na it suggests the idea of a continuous, intentional, and strengthened giving. Na nanggaling sa isang magnanakaw, whether we like it or not, galing tayo dun. Sometimes we practice those kind when we are not yet Christians. Pero sa ngayon that we are Christians, as new creation, sabi nga, we become the conduit of good deeds to the nenesents. Parang tayo yung, dato yung hindi agbalin nga sa lulug, uno pagdalanan iti, na imbag nga aramid, nga mapan kadagiti agkasapulan na Kristiyano. Mangipakita iti authenticity, genuineness, iti pamati tayo. Anya di ko na ni James. Nalipatak di eh. Basta basaan yun ni James. Makita yung jay kina-practical iti pamati. So, one of the example of helping or intensified giving in the New Testament, mababasa po natin ito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4, sabi po, "Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given to in the churches of Macedonia." So, tingnan po natin yung kanilang yung kanilang kalagayan. "That in a great ordeal of affliction, their abundance of joy in their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. For I testify according to their ability and beyond their ability, they give of their own accord, begging us with much urging for the favor of participation in the supports of the saints." So this is an example of intensified giving. Na kung saan, sabi ni Apostle Paul, I testify, pinapatunayan ko na yung kanilang ay pagbibigay ay naaayon sa kanilang kakayahan at it is beyond yung kanilang kakayahan. Nagbigay sila. Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Galatians chapter 6 verse 9 and 10, sabi po, "Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of faith." So sabi ni Apostle Paul, while we have opportunity, habang binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, gawa po tayo ng mga mabubuti, yung mga makatutulong sa lahat ng mga tao, mas lalo na sa mga kapwa po nating mananampalataya. So, ito po, sa verse na ito, ay makikita po natin dito yung purpose ng ating mga pagtatrabaho. We labor, we continuously labor, patuloy po tayo na nagtatrabaho for the purpose of generosity, sa pagtulong sa mga kapwa mananampalataya na may pangangailangan. So, may God help us na ito po ay maging bahagi ng pagbabago sa ating mga isipan bilang isang Kristiyano. Shall we pray? Father, we thank you sa inyong mga salita naming binasa at pinag-aralan sa umagang ito. Dalangin po namin na yung mga katotohanan ay siya po yung manatili sa isipan namin in our new man, that ang mga katotohanan na ito ay makita po in our outward action as we continually labor, as we continually work sa patuloy po naming pagtatrabaho. Gagawin po namin ng makakaya namin na makatulong mas lalo na po sa mga kapwa naming mananampalataya na may pangangailangan. So Father, bless your word and may you be glorified. In Christ's name we pray all these things. Amen.